Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating salita sa araw na ito, May 4. Ang ebanghelyo natin ay John 15:18-21. Sabi ni Jesus, "If the world hates you, remember that the world hated me before you. This would not be so if you belong to the world, because the world loves its own. But you are not of the world." Kaya, kumanda kayo. Makakaroon talaga ng mga opposition, ng mga mag-aaway, mga bashers, mga ayaw sa inyo. Dahil ang sasabihin nyo, ang pananaw ninyo, ang ugali nyo ay maging iba sa pananaw, ugali, punto de vista ng mundong ito. Kaya magagalit sa inyo. Halimbawa, pag may chismisan sa opisina at hindi mo sinasakyan, magagalit sa inyo kung ang isip ng lahat ng kamag-anak mo ay patungkol sa materialistikong pag-iisip o tungkol sa pera at ikaw ay hindi. So, mag-clash ang mga pananaw kapag yung barkada mo ay walang iniisip kundi lumabas, inuman at ayaw sumali sa mga bagay na hindi maganda o hindi naayon sa kagustuhan ng Diyos, makakaroon ng conflict of interest, conflict ng punto de vista, at makakaroon ng clash. And that will create a lot of people na ayaw sa'yo, sisiraan ka, sasabihin, naku, marte ito, o naku, kunwari ito, o gustong lumagpas ng langit, o nagbabanal-banalang, o whatever comment na gagawin sa'yo para sirain ka. And Jesus told us very clear, kung ginawa sa aking ang makapangyarihan Diyos, ang Diyos na nakatawan tao, kung ginawa sa akin, kayo pa kaya? Kaya humanda kayo. I think this is the key word. Huwag mong isipin na ang opposition or pag-aawa, yung mga bashers ay ang dahilan para tumigil tayo sa ating ginagawa kung ito ay mabuti. Hindi po dahilan sila sa ginagawa natin, hindi ring magiging dahilan para tumigil ang pagsunod nating sa Panginoon. As simple as that. We take bashers, critics, judgment, and pag-aaway as they are. Kung ito ay dahil sa ating pagiging isang Kristiyano na nag-iisip na ayon sa isip ng Diyos, then bring it on. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral. Araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.